Ano pa? Ang drawing me. Madulupit ng dragay. Sarap naman. Ano? Tableya. Di ako sabihin ko, madulupit ng dragay. Gumawa ulit si Papa ng tableya. Oh. Dito. Parang ang sarap ngayon ah. Dapat Ken, suway-suway. Bakong kutsilyo dapat isuway-suway mo na. Kasi magdidikit-dikit yun. Dapat itigasin mo na nakaganyan. Pag matigas na sa kalalagay sa garapon. Diba? Pwede nga yung bilugin tapos ilalagay mo lang dyan. Hiwa-hiwalay. Kulid na yan. Galing sa kakawa ni Papa. Plastic na pala sa kamot para din. Hello guys! Ano na naman tayo ngayon? Sit down vlog. Tama ba yung tawag ko? Magdadaldal na naman lang ako. Sagutin natin yung tanong ng isa nating viewer. Wow! Yung nanonood sa atin. Marami na kasi nagtatanong nito yung about dun sa pagtrabaho ko sa Saudi. Huwag kayong maingay ha. Wala naman kasi ayoko na ng mga bata dyan kasi nawawala ako sa concentration ba. So ayun, sabi nung isang nanonood sa atin kung delikado daw ba na magtrabaho sa Saudi. Pero before natin yung sagutin, meron pa isa na nagtanong na kung may nakasama na daw ba ako na ibang lahi sa isang bahay na nagtatrabaho. Hindi po. Wala akong nakasama. Siguro sa ibang bahay, mga ilang araw lang kapag iniiwanan ako doon sa bahay nung amo ko. Bahay nung amo ko. Pag iniiwan ako sa ibang bahay ng amo ko, kasi halimbawa nagbabakasyon sila, pumupunta sila ng ibang bansa, iniiwan kami doon sa nanay ng amo ko. So, ilang araw kami doon, may katulong sila doon na ibang lahi. So, ayun, okay naman. Kasi ilang araw lang naman mga isang linggo or 2 linggo, ganun lang. Ganun ko lang siya nakakasama. And hindi naman kami nag-uusap dahil iba ang salita niya. Hindi kami nagkakaintindihan pa kasi bago lang ako noon. Arabic yung salita niya, ay ako English lang naman kasi English din yung amo ko. So, hindi kami, sinyasan lang. Kasama ko pa naman sa kwarto, sobrang ang ano ng amoy ba. Siguro ganoon talaga normal yun sa kanila na ganoon ang amoy. So wala akong nakasama na ibang lahi and mas maganda daw na wala kang kasama na ibang lahi or kahit Filipino pa yan, mas maganda na mag-isa ka lang sa bahay na katulong. Yun lang, suggest, yun lang yung sa akin na experience ko. Dun sa abroad ko na 4 na taon, wala akong nakasama sa amo ko na ibang lahi. Ayun. Mga Filipino, yung mga sa kapitbahay, pag pumupunta kami, kasi yung parang isang village or isang village na ganito din, yung sa amo ko, tapos magkakapatid, yung amo kong lalaki, lahat ng kapatid niya, doon lang din ang mga nakatira. So pag dumadalaw kami, puro mga Filipino yung mga katulong nila, ganyan. Nakakatuwa, kasi pag may ipon-ipon or Ramadan, or mga hali-holiday nila doon, puro Pilipino yung makakasama mo. Pero pag iba-ibang lahi, mahirap. So, mas maganda nga ay Pilipino. Pero minsan, hindi din daw maganda na Pilipino yung. Depende kasi yan. Swertihan din. And hindi rin natin masabi kung alin talaga ang mas magandang kasama. Pilipino ba or ibang lahi? So, ayun. Ang tanong ni ate is, delikado daw ba na magtrabaho sa Saudi? So, sa akin, sa 4 na taong ko na yun, na in-stay ko doon, okay naman, buhay pa naman ako. So, siguro, swertihan talaga siya and walang makakapagsabi kung delikado ba or hindi delikado. Pero doon na lang tayo sa delikado para wag na kayo doon magtrabaho. Sabay ganun, ano? Marami naman kasing ibang bansa na mas maganda pero talagang tayo, sinusubok natin yung Saudi dahil doon wala tayong gagastusin sa pag-a-apply. And kahit maliit yung sweldo, wala naman tayong gastos ba? Yung iniisip kasi natin yung pag-a-apply mahirap, 'di ba? Sa Hong Kong magkano yung gagastusin mo? Tapos ang higpit pa. Tapos pwede ka pang pauwiin pag hindi ka nagustuhan ng amo mo doon na pupuntahan. Pero pag sa Saudi dahil ginastusan ka nila, kahit ayaw nila sa iyo, magtsatsaga sila or magtsatsagaan kayo pareho kahit ayaw mo sa kanya, ayaw nila sa iyo. Magtsatsaga kayo both. Pareho kayong magtsatsagaan sa isa't isa dahil sila yung gumastos sa iyo eh. Alangan namang isauli ka niya. Sayang naman yung ginastos niya sa iyo, 'di ba? Kasi nga sa Saudi wala tayong ang tawag dito, hindi tayo gagastos sa medical, hindi tayo gagastos sa lahat. Walang placement fee. So mas inaano natin na mag-apply talaga sa Saudi. Ang dami. Siguro pinakamaraming OFW ang Saudi, lalo na sa domestic helper dahil nga libre siya. Sa Hong Kong, parang pangalawang choice na lang yan eh. Pag nakatapos ka na ng Saudi, pwede kang lumipat ng Hong Kong dahil, palimbawa, nag-ipon ka na, di Hong Kong naman. Pero ngayon, ang topic nga natin is kung delikado ba. Sa na-experience ko, yes, medyo delikado dahil nga,
alam naman natin yung mga naririnig natin sa Saudi na talaga namang half-half na totoo. So, na-experience ko, half-half na totoo yung mga naririnig natin about sa Saudi. Pero, this time kasi, iba na yung panahon natin. Siguro noon, oo, talagang delikado. Pero this time, itong panahon na to, hindi naman na siya ganun kadelikado dahil may cellphone na, and hindi na pinapayagan na walang contact ang katulong sa pamilya niya sa Pilipinas. Hindi pwede yon, walang internet, hindi pwede. So, ngayon kasi medyo, medyo pinangangalagaan ng kaunti. Pinangangalagaan na ng kaunti yung domestic helper doon sa Saudi. Kaya, meron na tayo, hindi na pwede na wala tayong hawak na cellphone, hindi pwedeng hindi tayo tatawag sa pamilya. Hindi hindi na siya katulad nung dati, noon pa, na talagang bawal ka mag-cellphone, bawal ganito, tatawag ka lang sa kanila, kinukuha yung cellphone, tatawag ka lang sa kanila pag ipapadala mo yung pera mo, yung sweldo mo, saka ka lang magkakakontak dun sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi na siya pwedeng ganyan. So, may contact na. Hindi na masyadong delikado. And, nasa iyo na rin yun. Siyempre, samahan mo na rin ng dasal na sana mapunta ka sa maswerteng amo. Kasi ang dami na nagtatanong sa akin, ang dami nag-PPM sa akin about dito. First time nila, magsa-Saudi sila, magtatrabaho sila Saudi, domestic helper. Good luck, guys. And, yung pakikisama nyo dun sa, marami akong vlog dyan na about Saudi, ilalagay ko na lang sa description box yung playlist ng vlog ko ng Saudi. Talagang ang pakikisamahan mo dyan is yung girl, yung among babae talaga, or yung baba. Huwag mo masyadong, kasi meron dyan mag-asawa, syempre palaging ganyan o kaya sa bata ka, yung bata pakisamahan mong mabuti, alagaan mo ng mabuti, bawal paluin, bawal paiyakin, or hindi naman sa bawal paiyakin, pero kailangan yung hindi siya dapat iiyak na dahil napalo mo siya or nasaktan mo siya dahil nakupo. Delikado ka sa amo mo pagka ganun ang nangyari. Kasi yan, pag narinig nilang umiyak, ano nangyari? Nandiyan agad yan. Magugulat ka. So, kailangan yung bata, yung among babae, yun ang pakikisamahan mo na mabuti. Lalo na ngayon sa Saudi na pag napunta ka na iisa ka lang talaga. Yung ikaw lang, all around ka talaga. Ganyan. Hindi porke pinirmahan mo is babysitter ka or cook or ang tawag dito, sa bata ka lang ba? Sinasabi kasi nila ganyan pag nag-a-apply ka, sa bata ka lang or maglilinis ka lang ng bahay or magluluto ka lang, cook ka lang. Pero pagdating mo doon, iba na yung sitwasyon. Katulad ko, all around guys. Ikaw magluluto, ikaw maglalaba, ikaw maglilinis, ikaw sa bata, ikaw lahat. So, ayan, magiging hardinera pa nga minsan Lahat yan, lahat sa'yo. Magpa-plancha, all around talaga as in. So, ang swerte mo kung ang pupuntahan mo is, katulad nung napuntahan ko na isa pa lang yung anak. Nung pagdating ko, baby pa, 6 months pa lang. So, hindi pa siya ganun kalikot, hindi pa siya ganun kaalagain. So, nagagawa mo pa yung ibang mga dapat gawin. And yung amo ko minsan tumutulong din siya sa bata, nagbabantay. And pag wala na akong ginagawa, saka lang binibigay sa akin yung bata. Pero, mamaya! Pero, minsan, maghiwa na daw ako ng gulay kasi hapon na. Mamaya, si Papa. So, ayun, wala na tuloy ako. Ayoko talaga may sa akin, may tumatawag or something kasi nawawala yung aking concentration. So, ayun, nasa na nga ba ko? Mas maganda pag ganun yung amo na nakikitulong sa'yo. Pero pagka yung mga tamad na amo na lahat na talaga inasa sa'yo, kawawa ka. Pero, yun na lang yung i-expect mo na pagdating mo ng Saudi, ganito yung dadatnan mo. Ikaw lahat, ikaw magtatrabaho. Yung puyat, expect mo na yan. Yung pagod, yung kulang sa pagkain, expect mo lahat yan. Yung late na sahod, expect mo din yan. Huwag ka nang umasa na ganito, ganyan. Para at least hindi ka maninibago pagdating mo doon. Dahil minsan expect natin, sana maganda yung amo ko, sana ganito. I-pray mo na lang na huwag kang saktan, huwag kang gutumin. Kasi nagagawa naman natin ng paraan pag nasa bahay ka na ng amo mo, yung about sa pagkain, nagagawa naman niya ng paraan. So, wag ka lang saktan, wag kang kuhanan ng cellphone, and wag kang gutumin. Yung sa trabaho, pagtiyagaan nyo na lang dahil talagang mahirap ang trabaho sa bahay, lalo na sa Saudi dahil ang lalaki ng mga bahay nila, and lahat ng alikabok nandyan, dahil nga desyerto yan, lalo na pag sandstorm, and yung klima, isa pa yan sa ano tawag dito? Nakakapanibago dahil nga mainit sobra, and lalo na yung iba na hindi naman naka-aircon lahat ng part ng bahay, yun ang mahirap. Tulad din yung pinuntahan ko na amo ko na una, hindi naman aircon lahat ng part ng bahay, so ang hirap kasi ang init talaga as in, sobrang init.
Tapos, pupunta ka sa taas, magpa-plancha, kailangan gabi talaga. Hindi ka pwedeng magpa-plancha ka ng umaga dahil magbabasa ka pa niya ng kamay. Dahil ang daming inuutos niyan. Yun ang expect mo sa amo mo din. Ang dami niyang utos sa'yo. Tapos, yung iba, hindi ka hayaan na yung sasabihin na aagahan mo, tapos tatapusin mo na yung trabaho mo para makapahinga ka. Hindi nila yan hahayaan yung ibang amo. Katulad ng amo ko. Talagang pag tinapos mo ng maaga yung trabaho mo, mayroon pa yung iuutos sa'yo. And sometimes, kahit malinis naman, ipapalinis na naman sa'yo. Hay, naku. Tapos minsan, aalis sila, iwan ka dyan, kasama mo yung bata. Hanggat hindi sila dumadating, bawal kayong matulog. Gigisingin mo yung bata, yun ang nakakaawa doon, yung about sa bata. Kasi, kahit 11 na ng gabi, 12 na ng gabi, hanggat wala sila, kailangan gisingin yung bata. Gigisingin mo talaga siya. Ganun yung pinapagawa sa akin. Huwag tatawag yan ng tatawag, sabihin, oh, baka tulog na yung bata, gisingin mo, laruin mo. Kaya binabasa ko yung mukha ng bata, kawawa talaga. Kasi kahit antok, bawal. Kasi kailangan, pag uwi nila mga alauna, alas 2, saka palang tutulog ng sabay-sabay para hindi sila maistorbo. So, ang gising na rin ng bata, umaga na. So, hindi sila naistorbo kasi gusto rin nilang matulog ng diretso din. Ganyan yung purpose nun, kaya hindi pinapatulog yung bata ng maaga. Ang hirap pag about sa bata kasi nakakaawa. Minsan, pag naabutan nila, natulog yung bata. Minsan kasi talaga, antok na, kawawa naman, iyak na ng iyak. So, nakakatulog na sila, hindi ko naman na magising. Hinahayaan ko, tapos naabutan ako ng amo ko na tulog na yung bata. Napagalitan ako. Doon ako pinabantay sa bata. Doon ako pinatulog sa kwarto ng bata. Bantayan ko daw. Pag nagising ng maaga, babantayan ko. So, ayan. Ganun ang mangyayari. Kaya, dapat, kung ano yung sabihin nila, sundin mo na lang. And, ayun. Lagi kang nakadikit sa amo mong babae. So, ngayon, yun yung sagot ko dun sa kung delikado bang magtrabaho sa Saudi. Medyo na hindi na dahil nga medyo nag-improve na yung ating panahon. So, hindi na siya ganun talaga katulad ng dati na sobrang higpit at binabawalan lahat. So, ngayon, medyo okay na. And, marami ng batas about dyan. So, mabilis ka na makakapagsumbong kapag meron ka cellphone. Active na rin yung mga anong tawag ito, OWA dun sa ibang bansa. So, ayan, yung masasabi ko. And bago kayo umalis, bago kayo pumunta ng Saudi, bago nyo mapag-isipan na mag-apply ng Saudi, siguraduhin nyo na kaya nung loob nyo. Yung talagang desidido kayo, yung sarili nyo. Kasi kung hindi, baka pagdating doon sasabihin nyo, uuwi na kayo. Mahirap yan. Hindi kayo makakauwi basta-basta. Hindi kayo papayagan ng amo nyo basta-basta kung na walang valid reason, walang dahilan talaga. So, ayun. Good luck sa mga gustong mag-apply ng Saudi. Pero ako ayoko na. Ayoko na. Siguro kung mag-aabot man tayo ulit sa Hong Kong, yung malalapit na lang ba. Tapos malaki naman yung sweldo. Hindi katulad nung sa Saudi, ang laki-laki ng bahay nila. Halos 24 hours ka nagtatrabaho. Tapos ang liit ng sweldo. Ang higpit pa, hindi ka makalabas, walang day off, and walang mapag-e-extrahan na iba. Katulad sa Hong Kong, pwede kang dun sa, anong tawag dun yung napanood ko sa kay Catherine Bernardo tsaka kay Alden Richards na nakapag-extra pa silang benta ng kung ano-ano na kahit bawal pala yun. Pero at least, di ba, patago, nakakapag-extra kang income. Hindi lang yung sinasahod mo bilang DH yung pera mo. Meron pang iba. And hindi masyadong mahigpit. Tapos, pareho pa ng oras ng Pilipinas, malapit pa, 'di ba? So, ayun. Bahala kayo, it's up to you kung ano yung sa palagay nyo kasi meron din namang siniswerte na mga nagatrabaho ng Saudi, hindi naman lahat minamalas, hindi kapalaran ni Juan ay kapalaran mo din. So, good luck sa mga mag-a-apply ng Saudi at payo ko lang, magdasal tayo and na huwag tayong pabayaan doon sa mapupuntahan natin na amo. At yung yung pagtsatsaga at pasensya, habaan nyo talaga. Yun talaga yung kailangan natin pag nandun tayo sa Saudi. So, that's it. Ito yung ating topic today. May question kayo about dun sa experience ko ng pag-work ko or pagtrabaho ko as DH sa Saudi Arabia? Comment nyo lang sa baba at sagutin natin next video kung meron pa kayong mga katanungan. At sana may na-share ako sa inyo. Meron naman talaga akong na-share. Sana may napulot kayo doon sa i-share ko na yon na kwento ng pagtrabaho ko sa Saudi. And good luck sa mga mag-work or gustong magtrabaho doon dahil nga talagang, ewan ko ba sa Pilipinas na to kung anong nangyayari. Hindi ko alam. Nakakainis na dito sa Pilipinas. Pero wala tayong magagawa. Bansa natin to. Dito tayo pinanganak. So, ayan. Ano na lang.
Talagang tiyagaan na lang, tiyagaan ba. Salamat at siniswerte tayo kahit paano, kahit hindi tayo sa Pilipinas, pero yung iba talaga walang mapapala dito sa Pilipinas, grabe. Kaya napipilitan mag-ibang bansa. Pero ayun na yung ating vlog for today. Kung may question, please do comment down below sa comment box. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe, guys. Ayun na yung vlog natin. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.